Can we say amen, mga kapatid? Hallelujah. Yan ang ating kailangan. Langis at pahid ng ating Panginoon. Salamat sa awit na ito, Brother Dante. Salamat sa pangunguna. Sa hindi pag-abala, tayo muling dumulog sa maikling panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo habang nakabukas lamang ang ating mga mata. Huwag niyo pong isara ang inyong mga mata, mga kapatid. Just open your eyes while we are praying, na habang nakatungo ang ating mga ulo sa sahig at ating minsan pang hingin ang pagsama ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Panginoon, uli kaming nandito sa gawaing ito, sa bahay-sambahang ito upang makinig ng iyong mga salita. Gawin ang isang bagay na mabuti, matuwid, napakahalaga, sapagkat ito ang sinasabi mo sa iyong mga salita. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. Kapag tiningnan ko ang aking sarili at tiningnan ko ang aking mga kapatid, pari-parehas lamang po kami may pangangailangan sa gabing ito at lahat ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. May kanya-kanyang antas ng pananampalataya na inabot sa sukat ng iyong kaloob at biyaya sa bawat isa. O kaya naman, Panginoon, ikaw po ang magsalita sa amin. Kahabagan mo kami minsan pa. Nangangailangan kami sa iyo, Panginoon. Walang kabuluhan ang gawaing ito kung wala ka. Ang iyong lingkod ay gamitin mo lamang para sa iyong dakilang layunin. At wag nawang masayang ang araw na ito. At ma-accomplish mo nawa, Lord, ang nais mo, ang layunin mo, at maibalik lamang ang papuri, kaluwalhatian sa iyo. Aming dalangin ito at aming samo, itinataas sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Habang ako po ay nasa prayer room kanina, hindi naman tayo nagiging extreme dito, and we don't want to be extreme. Pagpunta ko dito sa pulpit, may mga nakadilat ang mata. Minsan si Brother Alex, pag nagpipray, nakadilat ang mata. May mga lingkod ng Panginoon na alam ko na pag nagpipray ay nakadilat ang mata. At habang ako po ay nasa prayer room kanina, ang Panginoon ay may ipinapangusap. At inisip kong gawin, pero may pag-aalinlangan, kaya nag-search ako. Nakakatulong naman ang Google sapagkat marami nang nag-aral ng Biblia, mga dalubhasa. Pinag-aralan nila from Genesis to Revelation. At to make this short, at para makuha natin agad yung punto, sapagkat hindi naman ito yung topic natin, wala pong na-record sa Bible na nag-pray na nakapikit kahit isa. Pero marami pong nag-pray sa Bible, from Old Testament to New Testament, even ang ating Panginoon, itinitingala nilang kanilang mga mata sa langit at ito'y nakabukas. So, pwede naman tayong yumuko, pwede namang pumikit, depende po yon sa gusto ninyo. Pero kanina, habang nakapikit ako, ay iba po yung aking nararamdaman. At ang Panginoon ay nangungusap na kailangang bukas na ang aking mata. So, nasa inyo po yon kung ano yung conviction nyo, mga kapatid. At para lang maintindihan nyo bakit ginawa natin yon. At si Brother Ryan ay nagpray kanina na nakadilat po ang aking mga mata. So, sa hindi po pag-abala, sapagkat marahil magiging mahaba ito, tungo tayo sa power natin sa Tremera ang PPT. Yung nilagay ko dyan ay babasahin lang natin at hindi naman yan yung kabuuan ng aking paksa sapagkat yung ilan ay hindi ko na po naitala. Basahin natin ang ilang mga talata at dalawang quotation ng prophet bago tayo magtuloy-tuloy. So ito yung topic natin, a wise man that builds upon the revelation of Jesus Christ. Isang pantas na tao na itinayo
sa kapahayagan ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Matthew. Ito yung ilang mga bahagi ng binasa ni Brother Chad. Verse 21, "Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven." Verse 22, tuloy-tuloy natin. "Many will say to me in the day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, or it was founded upon a rock." Can we say amen? Hallelujah. 26, "And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it." Next. Sa message ng prophet, next mga Sir Mera, para may pakita ko na kung saan galing yan. Next. Yeah. Sa paksa niyang The Rapture, December 4, 1965, ilang araw bago siya mamatay. Sapagkat ang ating kapatid ay namatay ng December 25, 1965. So isa ito sa napaka-espesyal niyang mensahe, topic na iniwanan sa iglesia. Balikan natin yung unang bahagi ng quotes, paragraph 147. "Don't the Bible say," hindi bagat sinasabi ng kasulatan, "In the last days, there shall come false Christ." False Christ, anointed ones, falsely anointed to the words, denominational anointed, but not to the word. "And there will come false anointed ones." May pahid na para makagaya ng inaawit natin, langisan mo. Diba? Ang langis ay sumisimbolo ng anointing at ng Espiritu ng ating Panginoon, at gusto natin itong maranasan. Pero maraming mga tao ang nakakaranas nito, pero hindi base sa salita, kundi mga false anointed. Bakit? Dahil sa baha. Magpapasimula ito sa ulahan. Then kapag ang ulan ay hindi tumigil, kapag ang ulan ay malakas, then ang kasunod niyan ay rumaragas ang baha. At mas kritikal kung merong pang hangin. Di ba tayo kapag may bagyo? Sabi ng ibang matanda, okay lang na ulan, wag lang sabayan ng hangin. Sapagkat kapag ang hangin, sisirain yan yung naitayo. Ibubuwal yan yung mga naitayo. At kapag yan, walang patibayan, kahindik-hindik ang pagkasira niyan. Mas mabuti pa yung nabahalang, kapag umupa ang tubig, maglilinis ka lang. Pero kapag hangin ang sumalanta, kaya di ba sabi doon sa Matthew kanina, nang sumapit ang hangin at tumama sa bahay, yung nakatayo sa pundasyon, hindi man lamang na ano. Pero yung nakatayo sa buhanginan, walang katiyakan. Nang dumating ang tatlong ito, kahindik-hindik daw po ang kanyang naging kapalaran. So sana po ay hindi ganon yung pagkakatalaga ng Panginoon sa atin. Sana lahat tayo dito ay wise virgin. Sana lahat tayo dito ay nobya ni Kristo. Sana lahat tayo dito ay wise builder. Amen. Amen. Na itinatayo ang kanyang buhay sa kapahayagan ni Jesucristo. Malapit na po ang pag-agaw. Ang makakasama lang sa pag-agaw ay ang makatatayo sa mga huling araw na ito
sa pagtama at paghagupit ng tatlong ito, ulan, baha, at hangin. Handa na ba kayong bagyuhin, mga kapatid ko? Handa na ba kayong bagyuhin? Sa literal, maraming naapektuhan sa atin kapag bumagyo. Pero bagong pag-agaw, merong pag-uga na gagawin ng Panginoon. There will be shaking, mga kapatid. Merong ulan. Alam niyo, ang ulan, basa muna tayo. Basa muna tayo. Sige, wag na, para hindi na mawala sa isip ko at napahayag ko. Ang ulan ay sumisimbolo ito ng Espiritu ng Diyos. Tama ba? Kaya merong former rain, merong latter rain. Pero ang kaaway, madaya at mapanlinlang. Impostor siya. Kaya meron ding sariling ulan. Nagpapadala din po ang kaaway ng ulan. Meron din pong espiritu ang kaaway. Si Satanas ay isa din pong espiritu. At ang mga demonyo ay mga espiritu itong mapanlinlang. At ito ay kagaya ng ulan, mga kapatid. Ang baha ay nagre-representa din sa mga biyaya ng Diyos. May isang awit sa Only Believe na nagsasabing, floods of blessing, floods of righteousness, floods of joy and love, floods of peace. Pero ang kaaway, meron din po siyang baha na dinadala. Kapag ang ulan niya ang ipinadala, ang kasunod niyan ay baha na galing sa kanya. At ang Espiritu ng ating Panginoon ay inilalarawan sa hangin. Ang salitang Espiritu, kapag hinango natin sa original na salita, yan ay breaths, yan ay air, yan ay winds, hangin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang mga ipinanganak, hallelujah, mga pinanganak sa kaharian ng langit na born again, ay kagaya sila ng hangin na hindi mo alam kung saan pupunta. Pero ang kaaway ay hangin din, mga kapatid. At critical ito na dapat nating maintindihan sa gabing ito. So, next tayo. Another quote. Idiretso mo, Sir Meran, tingnan natin kung kailan yan ipinangaral ni Brother Branham. Ipinangaral niya 1965, April 18, sa paksang, Does God ever change His mind about His Word? Balik tayo sa pinaka-beginning. Sabi dito ng propeta, we are joined to the church, to Christ, or we are joined to church, to Christ, by the baptism of the Holy Ghost. Sapagkat sa mga unahang sinabi niya, ang mga simbahan ngayon, ang Katoliko, ang mga denomination, nagiging parte ng simbahan dahil sa politika at organisasyon. Dahil sa mga membership, mga kapatid. Pero ang mga nobya ni Kristo, ang mga pantas, ay nagiging parte sa itinayong iglesia ng Panginoon. Hallelujah ng Diyos ay they are baptized with the Holy Ghost. And the way you know the baptism of the Holy Ghost is because that Spirit in you identifies every word of God to be the truths. Kapag naranasan na daw natin ang bautismo ng Espiritu Santo, lahat ng salita ng Diyos ma-identify sa buhay mo na ito'y totoo. Lahat ng salita ng Diyos from Genesis to Revelation, mga kapatid, it will identify the every words na totoo sa buhay mo. Kasabi ng propeta kanina, kahit magtangs ka, maglulukso ka, magpuri ka, kapag walang binhi na nasa atin, sorry to say, sabi niya, it is by predestination, you are finished. Pero tayo, salamat, kung tayo ay nobya ni Kristo, patuloy niya tayong inihahanda. Sana nga po, mga kapatid ko. Next, yet he prospers. May nagsabi sa propeta, pwedeng iniisip niya parang nag-narrate siya, pero pinagpapala siya. Hindi ko na po kasi inumpos lahat kasi kukulangin yung oras natin. May mga taong iniisip, di ba na magsasabi na, pinagpapala ang mga taong ito. Yet he prosper, you say. You can't believe that by prosperity.
Hindi mo pwedeng paniwalaan na ang bautismo ng Espiritu Santo, ang pagiging parte ng katawan ni Kristo ay by prosperity. Na dahil pinagpapala ka, umangat ka sa buhay, huwag mong isipin na yan ay ang Espiritu ni Kristo. Sabi ng propeta, kadalasan, kabaliktaran ito. At marami po sa mga simbahan ngayon ang pangaral, prosperity. Majority po ng mga denomination, majority ng mga born again, ini-encourage ang mga taong yumaman. At hindi daw natin pwedeng paniwalaan yan. Well, ang Diyos nagpapala, pero kakaiba po ang pagpapala ng Diyos. Mamaya mababasa natin. Tingnan niyo, you can't judge God by prosperity. The world prospers. Napakayaman ng mundo. Napakaraming tao ang mayaman. Nasa iba't ibang simbahan, nasa iba't ibang denomination. They praise and worship God every Sunday. Nasa gawain din sila. Yung mga kanta na pinapanood natin, pinapakinggan, minsan inihandog natin, galing sa kanila. Mga kapatid, pero kung walang binhi, sad to say. Kaya ngayon naglalabasan na po ang mga walang binhi ngayon. Nagaganap na po ang falling away. Ang dami pong mga kilalang mga pastor ngayon, nagugulantang ang mga denominational churches. Anong nangyari sa kanya? Unti-unting nalalantad ang mga so-called anointed preachers, apostle, prophets, pastors sa ating panahon, mga kapatid. At ang bukang bibig nila, prosperity. Napakarami pong denomination sa Amerika, nagyayamanan. Ano pang sabi ng prophet? Balaam prospered by it. Next. But brother, ngunit kapatid, you judge God by His word. Dapat ang ginagawa ng Diyos, hahatulan mo kung ito'y galing sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi dahil nakita mong pinagpapala, sabihin mo ang Diyos na sa kanila. No. Kung ang magiging batayan nyo rin ng inyong pagsapi sa iglesyang ito dahil pinagpapala tayo, o kaya pinagpapala kayo mga kapatid, pwede kayong ma-shake balang araw. O kaya naman nakaangkla ang ating kaisipan sa mga material na bagay. So remember, sabi pa dito, He keeps His word and identifies it the truths. So remember, friends, as long as you live, don't you never forget that this, God doesn't change His mind. Next. The denomination is prospering. Lahat ng mga denomination, ngayon lang yan. Ang thousands of denomination ay naglabasan sa ating panahon. Kaya nga ang iglesia ng Laodicea, mayaman. At iniisip nilang nagkamit sila ng lahat ng bagay. Pero sabi ng Panginoon, hindi nila alam sila'y maralita, hubad, at bulag. Pero iniisip ng mga simbahang ito, ng harlots, ng Roman Catholic Church, ng kanyang mga anak, ng mga Protestant, ng mga born again, iniisip nilang ang Diyos ay nasa kanila. Ang pahid, ang langis, ang alak ay nasa kanila. Pero ito ay emosyon lamang at sensasyon kapag wala ang binhi ni Kristo. Kasabi nga ng ating Panginoon, mga kapatid, sa Matthew 24, kapag dumating ang mga false anointed na ito, even the elect, if it is possible, shall be deceived. Dahil sa gawang ito ng kaaway, dahil sa gagawin niya, tila ba kahit yung mga mananampalataya, kung hindi nakatayo sa pundasyon ng kapahayagan ni Kristo ay pwedeng ma-shake. Pero kung pwede lang naman, kung ikaw ay nobya ni Kristo, na ang buhay mo ay naitayo sa kapahayagan ng Kanyang salita, kahit gaano pa kalakas ang ulan, gaano pa kalakas ang bahang rumaragasa, gaano pa kalakas ang hangin, hindi ka mabubuwal. It is by predestination. Ano pang sabi niya? Meron sila ng mga bagay na ito. They spread their tents, the great pine churches, ang gaganda ng kanilang mga simbahan and everything. Throughout the land, kahit saan ka pumunta, makikita mo ang kanilang mga simbahan. They are rich and money pouring in, nag-uumapaw ang pera. And members from everywhere, ang dami nilang membro. Millions. Didn't the Bible say, there was found in here, the Roman Catholic Church, nakita sa kanya
ang kayamanan ng sanglibutan, pati na ang mga kaluluwa ng mga tao. And everything that was found in this old harlot, the people Rome, which is the mother of the whole thing, ng lahat ng organisasyon, ng lahat ng denomination, ang umiiral ay politika, membership at organisasyon, mga kapatid. Salamat, hindi tayo ganon. Sabi ng prophet, next, but God's little group is His bride, centered on that word, the predestinated seed. Nakasentro sa predestinadong salita at binhi, at ito ay si Kristo. Amen. Ang totoong nobya ni Kristo, maliit lang sila, hindi sila mayaman. Pero ang kanilang puso, ang kanilang buhay ay nakaangkla, nakapundasyon sa kapahayagan at katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi pa niya, may the dear Heavenly Father ever keep you stabilized right there. Nawa ang ating mahal na Ama sa langit ay ingatan tayo na maging matibay sa kung saan tayo ngayon. Amen. Don't you never move from that word. Wag na wag kang aalis sa salitang yan. Wag na wag mong itatayo ang iyong buhay, ang iyong bahay na labas sa salita ng Diyos. Amen. Tayo magpapatuloy, mga kapatid, tapos na akong magbasa. Let's proceed sa ilang pang mga bahagi na akin na isulat dito. Ano yung topic natin? Yung title natin, A Wise Man Built Upon the Foundation. A wise man that built upon the revelation of Jesus Christ. So pinalitan ko na po yung foundation. Sapagkat ang foundation natin, walang iba, ang kapahayagan ni Jesucristo. Sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro, Pedro, upon this rock, I will build my church. Sabi ng Panginoon, Pedro, mula sa araw na ito, tatawagin ka ng Petrus, isang bato. At sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuhan ng Hades, the gates of Hades, cannot prevail against it. Yung general na iglesia ng ating Panginoon ay naitayo sa kapahayagan kung sino si Kristo. Di ba nagtanong ang ating Panginoon, sino ko sa palagay ninyo? Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng mga alagad, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias. Sabi ng ilan, ikaw ay isa sa propeta. Pero sa inyo, sino ako? Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ang Kristo, ang totoong pinahiran, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sagot ng Panginoon? Mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ipinahayag ito ng dugo at ng laman, ng sensasyon, ng karunungang karnal. Ipinahayag ito sa iyo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos Ama na ngayon ay nasumpungan sa puso mo dahil sa binhi na nariyan sa iyo. Makikilala mo si Kristo. Makikilala natin ng Panginoon kung sino siya. Hindi dahil sa galing ng mga ngaral, ng mga tagapagturo. Makikilala mo siya dahil merong nangungusap sa kaibuturan ng iyong puso. Merong binhi na kumukonekta sa salita. Kaya dito sa dunong lamang, mga kapatid, kailangan nating dumulog ng dumulog sa Kanya. And may the Lord grant it to us, mga kapatid. So tayo magpapatuloy. Pag pinag-usapan ng pundasyon, ito ay ang kapahayagan ng ating Panginoon, the revelation of Jesus Christ. May kinalaman ito sa Book of Revelation. Revelation chapter 1, verse 1, sabi doon, this is the revelation of Jesus Christ. Ito ang kapahayagan ni Jesucristo na ibinigay kay Juan. At ibinigay naman ni Juan, ipinadala sa mga lingkod na naroon sa 7 kapanahunan ng iglesia. Diba? Ang kapahayagan daw ng Panginoon ay ibinigay, ipinakita sa kanyang mga alagad. Sabi niya, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servant things which must surely come to pass. And He sent and signified it by His angel unto His servant John, verse 2, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that He saw. Verse 3,
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang tao na merong salita. Mapalad ang tao na nagbabasa. Mapalad ang tao na nag-iingat. Pero alam nyo mga kapatid, maraming mga taong nagbabasa. Maraming mga taong nag-iingat din ng mga bersikulo. Lahat ng denomination, mas marunong pa sila. Halos marami silang memory verse. Pero ang pinakamapalad sa lahat, kung ang salitang ito ay nasa iyo na, bago pa itatag ang sanglibutan. Na hindi lamang ikaw ang nag-iingat, kundi sabi ni Pedro sa kanyang sulat, sa unang sulat niya, iniingatan ng Diyos sa ating mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? So ang isang mananampalataya na ang kanyang buhay ay naiangkla, na itayo sa pundasyon ng bato, ay sa kapahayagan ni Jesucristo na itayo. Ito ay si Kristo mismo. Ito ay ang pagkakilala natin sa ating Panginoon kung sino siya sa buhay natin. At ito ay ang kanyang salita, sapagkat si Kristo at ang salita ay iisa. At hindi lamang basta salita, mga mahal kong kapatid, kundi revealed word. Hayag na salita, sabi ng propeta, sa iyong panahon. Hindi pwede ang dala natin ngayon ay hayag na salita sa panahon ni Luther, justification. Hindi pwede ang dala natin sa mga huling araw na ito ay ang hayag na salita sa panahon ni Wesley, sanctification. Dapat ang dala natin sa mga huling araw na ito, na kinabubuhayan natin, ay ang hayag na salita, ang kapahayagan at pagkakilala natin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So napakalawak nito mga kapatid, pero di ko na po iisa-isahin. At may kinalaman din ito sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. So magtatanong ako, ang isang pantas na tao na itinayo ang kanyang buhay sa gabay at kaisipan ng Panginoon, saan siya naitayo? Saan sila naitayo? Sa bato, sa pundasyon, sa kapahayagan ni Jesucristo. So huwag niyong kakalimutan yan mga kapatid. Ang isang pantas na kagaya ng ating Panginoon, ang kanyang buhay ay naitayo. Siya'y nakatayo sa purong salita ng Diyos, sa kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. So gusto kong kumintal yan sa inyong pakinig bago tayo mag-proceed. Kung maalala niyo, doon sa Matthew 7, sinabi ng ating Panginoon, magbasa tayo ng Bible, wag na doon sa quotation, sa PowerPoint, Sir Mary Ann. Basahin natin ulit yung 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken unto a wise man. I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Ang isang tao na nakikinig at ginagawa ang salita ng Panginoon ay itinutulad sa isang pantas na tao na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Isang tao na itinayo ang kanyang pananampalataya, ang kanyang buhay, ang kanyang spiritual na buhay sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Verse 25, and the rain descended, bumaba ang ulan, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house. Pero praise God, salamat sa Panginoon, it fell not. Ang pantas na ito, ang pantas na mananampalatayang ito, nakagaya ng Panginoong Yesus na nagtayo ng kanyang iglesia. Dumating man ang mga bagay na ito, ulan na bumababa, bahang rumaragasa, at hangin na dumadaluyong, umihip, hinampas ang bahay, pero hindi nagiba. Hindi bumagsak. Hallelujah. Sapagkat ito daw po ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Sana lahat dito tatayo sa mga huling araw na ito. Handa na ba kayong malaman kung anong ulan na ito? Ano ang bahang ito? Tingnan natin kung nakahanda na kayo
sa tatlong ito na paparating sa mga huling araw. Tandaan nyo mga kapatid, naghihintay tayo ng pangakong Espiritu Santo. And the enemy knows that very well. Alam yan ni Satanas na ang kailangan ng nobya ni Kristo ay ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. At gagawin niya ang lahat para tayo dayain ang mga tao. Even the elect, if it is possible, shall be deceived. Kaya tingnan niyo mga kapatid, pinangunahan na kaagad ni Satanas ang ulan na ito. Sinarhan ng Diyos ang langit sa panahon ni Pablo. At wala pong ulan na galing pa sa Diyos. Sinarhan ng Panginoon ang langit. Pero anong ginawa ng kaaway, mga kapatid? Kaya niyang manlinlang at mandaya. Nagpadala siya ng ulan. Nagpadala siya ng so-called anointing. Kung kaya naman dahil sa ulan na ito, maraming mangangaral at ministro sa buong mundo ang nabasa ng ulan na ito at nagtayo ng naglalakihang simbahan nila. May Kibuloy sa Pilipinas, Idlapis na nandito, ang dami! Pumunta pa tayo sa Amerika, Billy Graham, Oral Roberts, Joel Osteen, ang dami! At kung mapapanood nyo ang kanilang mga gawain, mga kapatid, kung kayo ay nagsisearch sa YouTube, pag nakita nyo ang kanilang pagsamba, ang kanilang worship, talaga namang mangingilabot ka. Ang daming nagbabagsakan, ang daming nagiiyakan, 60s, 70s, 80s, 90s, ang daming pinagaling ang sabi. Pero sabi ng propeta ng Diyos, mga kapatid, kung wala ang binhi na naroon, pwedeng gawin ng kaaway ang salita ng Diyos, baluktutin niya. Ang mga bagay na nariyan ay gamitin ng kaaway para dayain ang mga tao. At ito po ang nangyari. Nang ipasapit ng kaaway ang ulan na ito, mga mahal kong kapatid, marami ang nadayang simbahan. Kaya sana hindi tayo nakaangkla doon. Kasi marami sa atin dito, maraming karanasan. Nag-speak in tongues, si Brother Ray, nakaranas din po ng ganyan. Malimit po akong magpuri noon, na para akong lumilipad. Sa panahon pa, na nandiyan ako kadila Kuya Gary, ako lang ang laging revival every Sunday. Halos walang linggo na hindi ako umiiyak nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. At walang masama doon. At kung ang kaaway ay hindi, sabihin natin, kung tayo ay hindi magiging pantas at hindi na katalaga na maging pantas, mga kapatid ko, madadaya tayo. Pero salamat, itinalaga tayo ng Panginoon na pantas. Kaya huwag kayong magulat, huwag kayong magtaka kung maraming mga simbahan sa ating panahon, tila ba ang kanilang gawain ay laging revival. Alam nyo, yung Jesus Miracle Crusade, ang lagi nilang patotoo, every Sunday may healing. May nabuhay na sanggol, may kinagat ng ahas, gumaling. Mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, may mga tao sa huling araw na magsasabi, Panginoon, Panginoon, ginawa namin ito. Pero ano sabi niya? Hindi ko kayo nakikilala. Kaya may mga tao, may mga simbahan, na ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay, ang paraan ng kanilang paglilingkod at pagsamba, parito sa mga simbahan, ay dahil sa inaakala nilang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kinakailangan nating maging maingat, mga kapatid. Well, pwede nating maranasan na yan. Pero sabi ng propeta, itinatama nito ang kalagayan ng ating puso kung ito ay sa Diyos at kung merong binhi na nasa atin.
So kinakailangan tayo ay hindi nakarely sa mga bagay na yan. Na lagi mong babalikan, umiyak ako nung panahon na yon. Di ba? May mga patuto tayo na ganito, na ganyan, may mga tanda. May mga panaginip. Huwag tayong mag-rely dyan, mga kapatid ko. Well, mabuting bagay yan, pero merong mas mabuti. At kinakailangan maging sigurado tayo. So wala naman siguro ditong ang kanilang buhay. Kaya sila nagpapatuloy dahil sa feelings, sa emosyon na tila ba merong bumabasa sa kanila. Nagre-refresh sa kanila. Kaya kung minsan ay masaya, pumupunta sa gawain na masaya dahil merong naranasan. Mga kapatid ko, ang feeling, nawawala yan. Ang feelings natin, ang emosyon natin, pabago-bago. Dapat hindi doon nakasentro, nakaangkla, at nakatayo ang ating mga buhay, ang ating mga kaluluwa. Ano tayo? Basa tayo. First John chapter 4 verse 1. Sa chapter 2, merong binanggit si John the Beloved, mga kapatid. Tingnan natin. Atras tayo. Atras muna tayo sa Merian chapter 2. Sa verse 23. First John chapter 2 verse 23. Basahin natin, whosoever denies the Son, the same has not the Father. But he that acknowledges the Son has the Father also. 24. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son and in the Father. 25. And this is the promise that He has promised us, even eternal life. Diba? Pero doon sa Acts chapter 2, ano yung pangakong ito? Ano yung gift? The Holy Spirit. Ito yung walang hanggang buhay, yung banal na buhay na mananahan sa atin. Verse 26. These things have I written unto you concerning them that seduce you. So nililinaw ni Apostol Juan na talagang isinusulat niya ito sapagkat alam niya na merong mandaraya. Kaya nga sa panahon ni Pablo, yung speak in tongues, prophesy, inayos niya. Sapagkat ang Antikristo ay gumagawa na po ng paraan niya, mga kapatid. 27. But the anointing, ito yung genuine anointing, totoong pahid. But the anointing which ye have received of Him abided in you, sa mga mananampalataya, mga anak na kinikilala ni Juan sa pananampalataya, na nagbibigay sa kanya ng tuwa at saya. Alam niyo bang hindi kayo ang sinusulatan ni Juan? Naging parte na lang tayo. Pero ang talagang sinusulatan niya, pag umatras kayo sa chapter 1, ang sinusulatan niya ay ang mga kinikilala niyang anak sa pananampalataya sa kanyang panahon. Nasabi niya, nababalitaan ko ang inyong ginagawa. Nabalitaan ko na lumalakad kayo sa katotohanan. At ito ang nagpapasaya sa akin. Ang mabalitaan ng aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Well, kung tayo ay lumalakad sa katotohanan at nananahan si Kristo, parte na po tayo ng versikulong ito. Pero meron ding sulat na para sa atin, na kung papaintulutan lang tayo ng Panginoon na sumulat, at merong mga lingkod ng Diyos na magsusulat din. Halimbawa, hindi ako halimbawa lang, si Brother Ray susulat din. Sinusulatan ko ang mga taga-Lapurisima ng mga mananampalatayang lumalakad sa katotohanan, na nagtaglay ng Espiritu ni Kristo na nananahan sa kanila. Kaya naman ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay nakikita sa kanila. Mangyari nawa, mga kapatid. Nangyari ito noong unang panahon. Alam niyo yung iba, kapag nagbasa ng Biblia, inaangkin nilang sa kanila. Kaya diba, nilinaw na natin to dito. Huwag niyong angkinin ang hindi para sa inyo kung hindi pa yung nagmamanifest o nangyayari. Ang dapat gawin natin, Lord, nangyari ito sa kanila.
gusto din po namin itong maranasan namin sa aming panahon. Naranasan to ni Pablo, naranasan to ng mga Korinto, ng mga taga-Ephesian, Colossian, Lord, nais din namin itong maranasan. Pero ang angkinin na bersikulo na para sa kanila, there is something wrong, mga kapatid. Misplacing po yun. At lahat halos ng denomination, tingnan niyo, pag nag-quote ng verses, akala nila sila, I am a new creature. Sabi ng pastor ang babae, mga kapatid, mga bago na tayong nilalang, purihin ng Panginoon. Do you believe that? Sabi ng pastor na naniniwala sa Trinity, manggagawang si Kristo ay tao lamang, purihin ang Diyos, Ama. Sapagkat tayo'y, sabi ng Biblia, kayo'y mga anak. Totoo? Totoo? Walang anak ng Diyos na naniniwala na mayroong tatlong persona ang Diyos. Walang anak ng Diyos na ang paniniwala ay si Kristo tao lamang. Meron ding panahon, may salita para sa ating panahon, na kung magsusulat lang tayo, mga kapatid, meron tayong presenting sulat, aklat, na ang makikita nyo ay buhay ninyo, hindi buhay ng iba. Ang mababasan dyan, si Priscilla, si Aquila, si Pablo, si Apollos, wala yung pangalan nyo doon. Pero kung pasusulatin tayo ng Diyos, salamat na lang, pero wala na kasi, hindi na maaaring sumulat pa. Ang kagandahan, ang ating Panginoon may aklat na siya na ang sumulat. Amen! Nang kagandahan, sa aklat na yun ng ating Panginoon, mga kapatid, nakasulat yung mga pangalan ninyo. Yun ang angkinin ninyo. Huwag niyong angkinin ang karanasan ng iba na hindi nyo pa nararanasan. Ipanalangin niyo, ipanalangin natin na yung naranasan nila ay maranasan natin. At yung mga nag-full away, yung mga lumaban kay Pablo, yung mga mandaraya, bantayan din natin. At sabihin natin sa ating mga sarili, lalong-lalo sa panahon na nagmamatigas ang ating puso, kini-question natin ang mga manggagawa, mag-isip tayo, manalangin sa Panginoon, Lord. Panginoon, there is something sa puso ko na nag-a-arise. At tila ba din na po ako naniniwala kay Father Intoy? At tila ba, wala na po akong galang kay Father Alex? Lord, may mga ganito lang kaso nung unang panahon. Ayaw kong mangyari to sa akin. Lord, itama mo po ang aking puso. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? But the same anointing teacheth you of all things in its truth and is no lie. And even as it has taught you, ye shall abide in Him. 28. And now, little children, abide in Him. Okay, at atras nga tayo. Meron akong hindi nabasa. Sister Mera, sa 27. Sabi diyan, but the anointing which you have received of Him abide in you. Ito yung naranasan nila. And ye need not that any man teach it you. Hindi na kailangan pa ng mga taong magtuturo. Kailan yan? Kapag ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa mga mananampalataya. Paano mong tuturuan ng isang tao, ang isang Kristiyano nobya ni Kristo, na si Kristo ay nananahan sa kanya? Na sinabi ng Biblia, how between the Spirit of truth shall come, He will guide you and teach you into all the truths. Siya ang magpapaalaala, siya ang magtuturo sa lahat at magpapakita kahit ng mga bagay na paparating. Hindi tao. Kasabi ni Juan, mga kapatid, kapag ang anointing na ito na kailangan nating maranasan, inawit natin, Brother Dante, ang ganda. Future, langisan mo ang pusong ito at puspusin mo. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Para matiyak natin at makita natin, meron tayong confidence. Masaya tayo nahaharap sa Panginoon na alam natin na kapag dumating ang bahang ito, ang ulan ng baha at ang hangin na ito, hindi tayo maano. Amen. Hallelujah. Pero tingnan niyo, sa chapter 4, sa pagpapatuloy ni John, ano ang kanyang warning? Ito anointing ito ng Panginoon. Ito'y Espiritu niya. Ito'y siya na magtuturo sa atin. Pero tingnan niyo, ano meron sa chapter 4?
Verse 1, Beloveds, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Sino itong mga false prophet na ito? Ito na yung mga ngaral na naglipana sa atin, na nakikita nyo sa YouTube, sa Facebook, mga naka-live sila. Natutuwa kayong panuorin sila, di ba? Yung mga motivational nila, yung pag-aawitan nila. Hellsong. Alam nyo, maraming hindi na po nagpapakanta ng Hellsong, kaya lang, nagkamakanta pa rin tayo. Pero meron po mga simbahan, ban na ang mga kantang ito. May the Lord guide us. Ang daming mga kinakanta natin, sino ang kumakanta? Na mas magaling pa ang pagtutugtugan, mas magaling pa ang pag-awit nila, mas revival sila, mas masaya. Mga simbahang nasa labas. Saan nabautismohan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Sabi ni Juan, mga minamahal, huwag niyong paniniwalaan ang nangyayari, ang inyong mga nakikita, ang inyong mga nararanasan. I-try ninyo, subukin ninyo kung yan ay galing sa Diyos. Sapagkat kapag yan galing sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kaayusan. Ang Espiritu ng Diyos ay banal, matuwid, banayad, payapa. Kung matapang man ang anointing na mararanasan mo, hindi tapang na galit ka, na meron kang pinapagalitan, kundi meron kang katapangan na manindigan sa kanyang salita. Ang Espiritu ng Diyos, kapag naranasan mo, sabi ng propeta, kinakailangang nakalinya sa kanyang salita. Dapat ang pundasyon mo ay ang kanyang salita. Sana po nagpapatuloy tayo. Minsan nagiging masaya tayo, hindi dahil sa feelings lang nararamdaman natin. Dahil sa galing ng mga ngaral at mga tagapagturo. Si Juan ang nagsabi, mga kapatid, subukin natin ang bawat espiritu na nandiyan. Kung yan ba ay espiritu ng Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang nagsilita ho. Na kung maari pati ang mga pinili ng Diyos ay madaya. Sana lahat tayo dito, mga wise builder, na nakikita natin ang ating buhay na naroon sa bato ng kapahayagan ni Jesucristo. Amen. Second, pledge. Ito. Ano kaya ang pledge na ito? Actually, may nangaral na po nito na napakinggan ko at pinagpala ako. Isang bagong pastor na kakilala ko. Nakakausap kami. Nung birthday ko, binati niya ako. Si Pastor Joaquin Olivera ng Pampanga. At sabi niya, gusto niyang dumalaw sa atin. Kailangan layo daw. Narinig ko siyang mangaral ito doon sa camp meeting sa Kabadbaran at pinagpala ako. Pero binigyan niya ng diin na ang pledge ay persecutions. Tribulation, nakagaya sa panahon ni Noah. Well, pwede naman talaga ng isang tao ay mabuwal dahil sa pag-uusig. Kung hindi nakatayo sa ibabaw ng bato ng kapahayagan ni Jesucristo. Kagaya ng paglalarawan ng ating Panginoon sa mga binhi. Di ba siya ang mga hasik? Yung binhi, una, saan nalaglag? Sa tabi ng daan. Tinuka ng ibon. Alin yon? Yung mga taong nakikinig, pero hindi tinatanggap at hindi nauunawaan. Yung ilang binhi, nahulog saan? Sa batuhan. Nabuhay, nakugat, pero dahil hindi tama yung kalagayan, ibang bato yung kinahulugan. Nang sumikat ang araw, dahil sa mga pagsusumakit, dahil sa mga pag-uusig, sa sandaling panahon, nagtaglay ng kagalakan, pero nabunot. Yung pangatlong binhi, saan napunta? Sa mga dawagan. At ano meron sa dawagan?
mga kapatid. Sabi doon, mga taong naghahangad ng kayamanan ng sanglibutan. Ng mga kagustuhan sa ibabaw ng lupa. At dahil sa kayamanan ng mundo, Luke chapter 18, verse 14, basahin natin. Luke 8, verse 14. Parallel lang ito, ipaparallel ko mga kapatid. And that which fell among thorns, mga dawagan, are they, which when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasure of this life, and bring no fruit to perfection. Tagalogin natin. At ang nahulog sa dawagan ay ito na nangakikinig, at samantalang sila ay nagsisiyaon, nagpapatuloy sa kanilang lakad sa pananampalataya, ay iniinis, iniipit, pinipressure. Diba? Binabaha ng opportunity ng mga bagay na panglupa lamang, mga pagkagusto ng kayamanan, karangyaan, kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina sa introduction ko, merong awit sa Only Believe, na kinanta ito ni Brother Branham mismo, pwede niyong i-search. Sabi niya, floods of righteousness, floods of joy, floods of love, floods of peace. Pero ang kaaway, ibang uri po ng baha ang pinapasapid niya. Mag-i-stick lang ako sa Matthew 7, mga kapatid. Ang salitang baha dito, balikan natin. Ang Matthew chapter 7, verse 25, tapos na tayo sa ulan. Ano yung ulan? Mga false anointing. May kinalaman sa sensasyon, sa feelings, sa nararamdaman, sa tila ba pagkilos din ng Espiritu ng Diyos sa mga kasimbahanan. False anointing. False anointeds. The rain descended. May bumaba, nakala nila anointing. Nagtayo sila ng mga simbahan. Millions ang naroon. At narito ngayon ang baha. Kapag sinerge nyo po ang baha, mga kapatid, at kinuha niyo ang ugat na salita sa Grego, yan ay nahar. Nahar, nang ibig sabihin ay ilog. Rivers. Parang Marikina River. Na kapag ang Marikina River ay malinis at maayos, wala namang problema. Pero kapag ang Marikina River ay inabuso ng mga tao at ginamit ito ng kaaway para manira, kaya niyang gawin. Diba? Kaya ang daming naapektuhan, mga kapatid. Para itong ilog daw. You can search that. Nahar, it's stream or rivers. Ang stream ay maliit na ilog. Batis, na merong pinupuntahan, mga kapatid. Pero kung titingnan nyo sa Strong Dictionary, tingnan mo sa baba, Brother Richard, kung meron kayong mga gadget, figuratively, hindi yan nagkataon. Sige nga, Brother Richard, sa cellphone mo, figuratively, sa Strong Dictionary, ikaw, Brother Jeff, nakita mo ba? Yung word na nahar? Hindi po yan nagkataon, mga kapatid ko. Sapagkat ang Biblia ay inspired ng salita ng Panginoong Diyos. Sige, hayaan kung si Brother Chad ang magsalita. Yung flood, kung meron kang Strong Dictionary, makikita mo yan sa pinakababa. Figuratively, anong nakalagay kayo dyan? Tagal Prosperity. Nakita mo na ba, Brother Jeff? Figuratively, hindi ka, walang dictionary. Kailangan mo mag-download. Kailangan yung mag-download. Ang dami pong dictionary mula sa Grego. Ang makikita nyo sa Strong Dictionary, mga kapatid, figuratively, ang makikita nyo mismo diyan ay prosperity. Pagpapala. Tingnan nyo. Basahin natin ang Psalms chapter 1, verse 1 up to 3.
Tingnan niyo, basahin natin. Dito na tayo. Mamaya nyo na hanapin yung nahar, na river, stream, figuratively, prosperity. Tingnan nyo po, ang sabi ng Panginoon dito. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the ways of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delights, ang kaniyang kasiyahan, is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Verse 3, and he shall be like a tree planted. Dito naman puno, hindi bahay na itinayo, kundi puno, patungkol pa rin sa buhay natin, paglalarawan. Kagaya siya ng puno, ang mapalad na taong ito na itinayo sa ilog ng mga tubig, na nagbubunga sa kanyang panahon. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at kahit anong gawin niya, whatsoever he does shall prosper. Ito po ang totoong kaginhawaan na nais ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. Tingnan niyo ang verse 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa counsel, sa payo. Ano yung payo? Mga pangangaral, mga pagtuturo, na kaya naman mapapakinggan nyo ang mga pangaral sa mga denomination, ang maririnig nyong mga advices sa mga young people, sa mga nakatapos sa pag-aaral, opportunities of this world, payo ng masama. Sino ang masamang ito? Sino ang mga counselor na ito? Mga mangangaral, mga false anointed, false prophet, na ang mga pangaral, prosperity, blessing, mayaman, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng sasakyan, lahat ng mga anak mo makakatapos. Payo ng masama. Pero mapalad daw ang mga taong hindi nakikinig sa mga mangangaral na ito. Mapalad ang tao na hindi naniniwala sa mga pangangaral, payo, encouragement, motivational ng mga false prophets na ito, false preachers. Sige, okay lang, ganitong gawin mo, kahit malayo ka sa gawain, sige lang, pagpapalain ka ng Diyos. Ang dami pong ganyan ng mga ngaral, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Una, kagaya sila ng ulan. Akala nila may pahid sila, akala nila anointed sila, akala nila ordained sila, nagtayo ng simbahan, nagtatag ng iglesia, ngayon naglalakihan ng simbahan, ang daming mga miyembro, nasa pulpito na ngayon na nangangaral, nagpapayo. Okay lang, mga kapatid, na yumaman kayo. Okay lang na gawin niyo ang mga bagay na ito. At kapag nare-revive ka sa ganong mga pagtuturo at nai-encourage ka, hindi ka mapalad. Sino ang mapalad? Ang hindi nakikinig sa kanila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang mapalad ay ang mga Kristiyano na itinayo na kagaya sa rivers of waters. Sino ba ang rivers of waters na ito, mga kapatid ko? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Siya rin yung pundasyon. Siya ang ilog. Siya ang tubig. Tama ba? At dapat doon tayo sa Kanya nakatayo. Kaya lang ang kaaway ito sumadaya. Nagpaulan. Bumaha. Inisip ng mga tao ito, anointed sila. At mas malala pa, yumayaman sila ngayon. Naglalakihan na ngayon ng kanilang simbahan. Na kung mahina ka, kung hindi ka mapalad, hindi ka elected, hindi ka predestinated, baka andun ka sa simbahan nila, nakaupo na nakikinig sa mga counselor nila. Kaya sabi diyan, mapalad ang isang tao na hindi tumatayo sa kanilang daan. Verse 1. Ano yung way? Sa English, Sir Mary Ann. Mapalad ang isang tao na hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ano ba yung daan, yung way? Way of sinners, mga kapatid. Ano yung pamamaraan ng mga makasalanan? Puro trabaho.
Kahit linggo, trabaho. That is the way of sinners. Sabi ni Jude, nagsiparoon sila sa daan ni Cain, ni Balaam, na dahil sa pera, nadaya. Mapalad ang isang tao na hindi umuupo sa upuan ng mga taong ito na scornful. Mga manlilibak. Ito yung mga preacher na ang lalakas ng loob na mangaral sa pulpito at paratangan ng mga totoong Kristiyano kagaya ni Brother Branham na propeta sa ating panahon. Anong sinasabi nila sa propeta? Hindi yan totoo. Kulto yan. That is scornful. Kapag lumabas ka sa denomination at nabalitaan nilang umalis ka na sa simbahan nila, kung ano-ano na ang maririnig mo sa kanila, puro panlilibak. At mapalad ka, kapatid, kung hindi ka na nakaupo sa upuan nila. Mapalad ka kung ilalis ka sa upuan ng mga simbahan ito sa mundo. Nang ipinapangaral ay pagpapayaman, maging successful sa mundong ito. Ang totoong mapalad, verse 3, balikan natin yung verse 3. Ito ang totoong mapalad. Kagaya siya ng puno na itinayo sa ilog ng mga tubig na nagbubunga sa kanyang panahon. Ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. At kahit anong kanyang gawin ay pinagpapala. Tingnan natin kung anong sinabi ni Pablo, mga kapatid. Sa sulat ni Apostol Pablo, hallelujah. 1 Timothy chapter 6 verse 9. Sa Tagalog natin basahin. Ang ganda ng paalaalang ito ni Pablo. Sulat niya kay Timothy chapter 6. Ito nung nakaraan, personal itong ipinangusap ng Panginoon sa akin, mga kapatid. Nirebuke ako ng Panginoon dahil sa mga motivation na napapanood ko sa TikTok at nakikita ko ng mga encouragement, pinag-i-screenshot ko, sinisave ko at minomotivate ko yung sarili ko. At nangusap ang Panginoon sa mga nagsisipagnasang yumaman. Delikado ka. I thank the Lord, mga kapatid. Ang paalala ng Panginoon ay ipinahayag na tapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal. Lust of this world, lust of the eyes, lust of the flesh. Komportable ka, sarap naman kasing matulog na may aircon. Ang sarap naman na may meron magandang sasakyan. Well, hindi naman yan masama. As long as ang puso mo ay tama sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, sabi ng propeta, subukin mo kung yan ay galing sa Diyos. Dahil kapag ang pagpapala na yan, inilalayo ka sa Diyos. Ang mga ginagawa mo, nagbibigay sa'yo ng pera, inilalayo ka sa Diyos. Examine yourselves kung ito ba ay sa Diyos. Sapagkat ang totoong pagpapala ng Diyos, sabi ng propeta, hindi ka lalabas sa kanyang salita. Pero kung magpasimula kang kumita ng pera, mangarap sa mundong ito na maging maganda ang buhay mo, maging magaan, maging komportable, pero lalabas ka sa salita ng Diyos, lalabas ka sa kanyang kalooban. Ano sabi ng propeta? Wag na wag kayong lalabas sa kanyang salita. Wag na wag nating gagawin yan. Dahil lamang sa opportunities ng mundo. Baha. Floods of opportunities. Mapalad kayo kung hindi kayo binabaha ngayon. Pero tingnan ko lang kung sino dito ang nakatayo sa bato. May the Lord have mercy on us. At sana po lahat tayo elected and predestinado. Yun lang po yung pag-asa natin. Kung ikaw ay predestinado, kahit gaano pa kalakas ang bumabahang opportunities, pagpapayaman, kaginhawaan, ano yung figuratively ng nahar? Word na floods? Prosperity.
At ang mga nagsisipagnasa nito ay nangahuhulog sa mga pitang hangal na nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bilisan natin verse 10. Verse 10. Tagalog. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kanumbayan. Verse 11. Tatapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Verse 12. Bilisan natin, hanggang 19 tayo. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagpaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Verse 13, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. 15, na sa kaniyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Hallelujah. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakaniya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos. Itang para sa mga nobya ni Kristo, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ang Diyos po ang nagbibigay, mga kapatid. Huwag na huwag niyong kalilimutan niyan. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Kapag nagpasimula tayong malihis sa ating kaisipan, ang mga tao na nasa labas, nagsisikap sila sa kanilang sarili. Pero ang mga totoong nobya ni Kristo, anak ng Diyos, nararanasan nila ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Verse 17. Verse 17. Sa Tagalog, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Lord, itong iparanas mo sa amin, na hindi namin kinakailangang lumabas sa iyong salita, na hindi namin kinakailangang lumayo sa gawain. Kung mananangan ka lang sa Kanya, kung magtitiwala ka, kung uunahin mo ang Kanyang kalooban, kung tama ang pundasyon mo, kung malinaw sa iyo ang salita ni Kristo, kung na-reveal sa iyo ang Kanyang salita, at ang salitang ito ay nasa puso mo, na ngayon ay hayag at bukas, kahit gaano kalakas ang ulan, kahit gaano kalakas ang baha, hindi ka matatanghay at hindi ka babagsak. Verse 18, na sila ay magsigawa ng mabuti, na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa, na sila ay maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yan ang totoong prosperity sa Diyos. Hallelujah! Isang mananampalatayang pinagpala. Kaya kung meron kang sweldo, kuripot ka. Malaki ang sweldo mo, kuripot ka. There is something wrong. Brother Wilson, natouch ako sa Brother Dante, hindi yun galing sa akin. Message yun ni Brother Wilson bilang treasurer ng church. At natuwa ako sa mensahe niya. First time niyang mang-rebuke at magpaalala sa group. At natuwa ako, Brother Wilson, kaya sinare ko sa group natin. Ang bigat ng sinabi niya. Ano sabi ni Brother Wilson? Yung terminong ginamit niya talagang tumaginting sa aking kaisipan at pakinig, mga kapatid. Bagamat message, ano sabi ng ating kapatid? Babasahin ko.
Sabi niya, yung bahagi lamang, sabi niya ito, ang data po na ito, ang data po na ito ay unusual. Unusual. Hindi normal. Hindi ganito ang gawain ng mga mananampalataya. Hindi ganito ang pamamaraan ng mga anak ng Diyos. Unusual ang nangyayari. Ano sabi dito? Ang data po natin ay unusual. At the same time ay alarming. Unusual daw po at alarming. Hindi ko alam kung natanggap niyo yung mensahe ni Brother Wilson. Mga kapatid, baka binasa niyo lang. It is unusual and alarming. Kapag tinitingnan ko ang spreadsheet natin, ang dami kong gustong ipatawag at i-meeting. Pero nagtitiwala na lamang ako sa Diyos at nananalangin, Lord, mangusap ka sa mga taong ito na nangako sa iyo. Yung kapatid natin may karamdaman. Nung mag-meeting tayo, nagpahayag kung ano at magkano lang yung kaya. Nasasaktan ako. Pero hindi kayo nakarinig. Kahit ano. Bakit? Sa Diyos ko, idinadaing ang lahat. Pero ngayon, pinangunahan ni Brother Wilson, sinususugan ko lang mga kapatid. Kayo ang nakakaalam. Hindi naman tayo kagaya ng isang pastor na nagtatawag ng G12. Ano sabi ng pastor ng G12, yung leader nila? After 10 years, kung hindi ka pa rin mayaman, kung wala kang sasakyan at hindi ko ipagpipray na may sasakyan ka, at ipagpipray ko yung mga luma mong sakyan, sisipain kita. Kung after 10 years na, at wala ka pang sakyan, babangga, sasagasaan kita. Sino nakapanood nun? Hindi nyo pa napanood yun? Kilala nyo ba yung G12? Kilala yan kasi sa SWC, pinasok lahat ng mga university. Ano ang doktrina ng G12? Bawat isa, tagdo-12. Implemented. It is a must. Kaya ang dami na kaagad nila. Halimbawa, si Brother Joshua, kailangan maka-12 ka, Brad. Hindi ka totoong Kristiyano kung hindi ka makaka-12. G12, group of 12. Kailangan meron ka ring 12 alagad. Yung 12 mong alagad, bawat alagad kailangan di magkaroon ng 12. At ang paniniwala nila, prosperity. Kasi sabi ng pastor na ito ng G12, after 10 years, mangangalay na ako sa kakapray sa mga bago niyong sakyahan, Montero Fortuner, mangangalay na ako. At kung merong luma diyan, hindi ko inipagpipray. After 10 years, wala kang sakyan, sasagasaan kita. Panoorin nyo. Viral yan, mga kapatid. Well, ito ang sinasabi ng scripture. Kapag inuna niyo ang Panginoon, lahat ng kailangan natin, idadagdag na lang niya. Siya ay saganang nagbibigay. Siya ay saganang nagbibigay. At sa mga nakakaranas ng totoong pagkilos ng Diyos, na nakatayo sa bato ng kapahayagan ni Kristo, meron din silang puso at pag-ibig sa pagbibigay. Hindi madamot ang mga anak ng Diyos. Amen. May the Lord help us. Pwede naman nating baguhin, dumulog sa Panginoon. Napakasimple ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Sa mga totoong nobya ni Kristo pala, sa mga totoong anak ng Diyos, ang meron sa kanila ay kapahayagan ni Hesus Kristo. At kahit ano pa ang i-offer ng mundong ito, baha, flood of opportunities, prosperities ng mundo, hindi sila matitinag. Bakit? Nakatayo sila sa bato ni Kristo. Pagpatuloy natin. Verse 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan. English natin, laying up in store for themselves
a good foundations against the time to come. Isang paraan din pala ito na nasa mabuti kang pundasyon. Ang kinasasaligan mo ay ang salita ng Diyos. Wala sa puso mo ang pagnanasang yumaman na mahihiwalay ka sa kanyang kalooban. Every time na maiisip nyo yan, examine yourselves. Try every spirits. Baka hindi yan si Kristo na nangungusap sa inyo. Try every spirits. At anong nangyari mga kapatid? Pangatlo tayo. Nang magkaroon sila ng simbahan, nagbaha, at darating ang mga panahon na lalo pa itong sasagana sa pagbaha. Pangatlo, so dami ko pang scripture dito. I-type nyo na lang, i-notes nyo na lang about sa upuan ng manlilibak. Merong isang kilalang mga upuan at upuan ng manlilibak na namumusong sa Diyos. Revelation chapter 13 verse 2. I-plus mo ng mabilisan, Sir Mary Ann. I-take note niyo. Revelation 13:2. Sa Tagalog. At ang hayop na kinakita katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanyang dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan. Sa Ingles ay, Ingles mo, in his seat, meron siyang upuan. Revelation 16:10. Bilisan natin. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast. So salamat, wala na tayo sa mga upuan ng manlilibak na yan. Chapter 17, verse 1 to 5. And there came one of the seven angels who had the seven vials and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show you unto thee the judgment of the great war, the Catholic Church, that sitteth upon many waters. 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon scarlet. Simbahan yan, the Catholic Church, at maraming upuan. Salamat, inalis tayo doon ng Panginoon, sapagkat mapalad tayo na hindi nakaupo na diyan, mga kapatid. Verse 4. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with golds and precious stones. So mayaman ang taong ito. Siya pinakamayaman sa mundo. Verse 5. And upon her forehead was name written, Mystery of Babylon, the Great, the mother of harlots and abomination of the earth. So kapusungan ang nasa kanya. Then chapter 18, verse 1. O, sulat nyo na lang, verse 1 up to 9. Then verse 15 ng 18:15 na lang. The merchants of these things which were made rich by here. So lahat ng mga negosyante sa lupa ay pinayaman ng simbahang ito. Yan po ang kanilang dala na sistema. Pero salamat, sa panahon ng Laodicea, ng ikapitong kapanahunan, ang Panginoon ay merong standard, mga kapatid. Ang Isaiah ay nagsasabi, 59:18, bilisan natin, ito ay para sa ating panahon. Ang verse na ito, ang prophecy na ito ay para sa ating panahon. Isaiah 59:18. According to their deeds, accordingly, He will repay. Gagantihan ng Panginoon ang kanyang kaaway. Fury to His adversaries, recompense to His enemies. Yan yung nasa Revelation chapter 18. To the islands, sa mga isla ng mundo, kagaya ng Pilipinas, pagbabayari niya ang simbahang ito. Naintindihan niyo ba? Pagbabayari ng Panginoon ang relihiyong ito na dumaya. Ang mga denomination na ito, kahit sa mga isla, ay hindi papatawad ng Diyos ang kanyang gawa at siya'y pagbabayari. 19. So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun, when the enemy shall come like a flood. Kung dumating man ang spiritong ito, ang kaaway na ito na nananakop, na nagpapayaman ng mga pangaral at pagtuturo ay patungkol sa pagpapayaman. Mga kurakot ng mga politiko, mga negosyanteng, mga gahaman, ipaghihiganti ng Diyos ang mga taong natatakot sa kanyang pangalan. Narinig niyo ba? Salamat!
Yung mga kagaya natin, mga mahal kong kapatid, na natatakot sa Panginoon mula sa kalunuran hanggang sa pagsikat ng araw, kapag ang kaaway ay nagpadala ng baha, the Spirit of the Lord shall live against standard against him. Ano kaya ang ipantatapat ng Panginoon sa bahang ito? Verse 21 na lang tayo. Verse 21. And for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seeds, says the Lord, from henceforth and forever. Ano yung ipantatapat ng Panginoon sa bahang ito? Na ang hangarin ay magpayaman? Espiritu ni Kristo ng kasimplihan. Espiritu ng contentment, ng pagmamahal. Amen! Kaya tanging ang mga may espiritu lamang ni Kristo sa mga huling araw na ito ang makikitang nakatayo na hindi natangay ng ulan, ng baha, at ng pangatlo, ng hangin. Pangatlo tayo, mga kapatid, about sa winds. Tayo magtatapos. Kapag sinabi na pong hangin, mga kapatid, ano sabi ni Pablo? Sa Episo chapter 6, kinakailangan nating isuot ang baluti ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa mahawakan natin ang tabak ng Espiritu para makatayo tayo sa lalang at mga gawa ng kaaway sa kahanginan. Sa pinuno ng kahanginan. Sa chapter 2 ng Episo, kung babasahin natin, mga kapatid, tingnan niyo. Ang ating Panginoon ay kagaya rin siya ng hangin. Ang mga born again Christian ay pinanganak ay kagaya ng hangin, pero si Satanas ay tuso at madaya. Umiiral din po siya sa kahanginan, mga kapatid. Ephesians 2 verse 1 to 6. And you has he quickened, who were dead in trespasses and sins, ay binuhay niya, wherein in the time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirits that now worketh in the children of disobedience. Merong hangin na gumagala. Merong hangin ang kaaway, at matindi pa ang gagawin niya, mga kapatid. Anong purpose ng kaaway? Ibuwal ang mga tao na ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay ay nakatayo sa buhanginan. At subukin naman ang mga nobya ni Kristo na nakatayo sa bato ng kapahayagan. Kahit gaano pa kalakas ang gawin ng kaaway, mga mahal kong kapatid, kung kilala mo si Kristo at meron kang binhi ni Kristo, ano ang wind na ito, mga mahal kong kapatid? Ipagpatuloy natin ang kaisipan ni Pablo patungkol sa prinsipe ng hangin. Prinsipe ng hangin. Na dati tayo rin naman ay nadaya ng hangin na ito. Na ang hangin na ito ay dumadaya ngayon, na gumagawa sa mga anak ng mga pagsuway. Nakita ito ni Pablo, pero salamat, mas nakikita ito ng Panginoon na merong hanging mandaraya. Kaya sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng fivefold ministry. Ephesians 4 verse 11. Tingnan niyo verse 11. Ephesians 4, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Para labanan ang hangin na ito, and He gave some apostles, mga totoong apostol, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Ano? Pagkakilala kay Kristo. Revealing of the Son of Man. Opening of the seventh seal. Kinakailangang makilala mo si Kristo at makilala mo kung sino ka. Makita mo ang buhay na yan na nalalantad sa iyo. Makikilala mo siya unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried
about with every winds of doctrine. Doktrina pala ito, mga mahal kong kapatid. Aral. Nang maranasan ng mga simbahan ng ulan, akala nila anointed sila. May kanya-kanyang patotoo. May panaginip. Nakita si Jesus. Nakita ang Ama. May kanya-kanyang karanasan. Nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Nakakita ng langit. Pero kapag hindi yan galing sa Diyos, mag-ingat kayo dyan. Ano sabi ni Pablo? Kahit anghel pa ang bumaba na mangaral ng ibang ebanghelyo na amin ang ipinangaral ay matakwil. Let him be accursed. Ang mga totoong apostoles, manggagawa, ang ipapangaral niyan ay si Kristo. Ano ito? Anong hangin na ito? Mga aral. Paniniwala. At alam nyo, mga mahal kong kapatid, marami sa mga tao bumabagsak. At maraming babagsak dahil sa aral ng kanilang simbahan. Kaya ang pinakamatinding panghagupit ng kaaway, salita na binaluktot, salita na tinuwist. Ginawa na niya ito sa halamanan ng Eden. Ang anointing andiyan, pagpapala andiyan, pero ang pwedeng gawin ng kaaway para ibagsak ang isang tao kung totoo siyang nobya ni Kristo o hindi, dayain ang kanyang kaisipan at papaniwalain sa isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa mga dumadating sa ating kaisipan. Mag-ingat tayo sa mga naririnig natin, mga kapatid, sapagkat yan ay hangin. At kung yan ay hangin ng Espiritu ng Diyos, kung yan ay salita ni Kristo, pagtitibayin ka na yan. Kaya maraming mga tao ang mabubuwal na bagamat sasabihin na, Lord, Lord, nangaral kami sa iyong pangalan. Nangaral kami, nanghula kami sa iyong pangalan. Nagpagaling kami, Panginoon. Ang daming himala na aming ginawa sa iyong pangalan. Bumuhay kami ng patay. Sa pangalan mo, gumawa kami ng maraming bagay na mabuti. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Sana lahat tayo dito umaasa na kilala tayo ng ating Panginoon. It is by predestination. Mapalad ng isang tao na inalis ng Panginoon sa payo ng mga mangaral na bulaan. Inalis ng Panginoon sa paraan ng pamumuhay ng mga makasalanan at mga upuan ng mga simbahan na ang doktrina at aral ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, napakapalad ng isang tao na andito ngayong gabi na ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya ay nakaangkla, nakatayo, nakaugnay sa bato ng kapahayagan ng pagkakilala kay Hesukristo. Tanging sila lamang ang tatayo sa mga huling araw na ito. May personal na karanasan sa Panginoon. Ang Panginoon ay nasa kanilang puso. Dahil kahit gaano tayo katagal dito, mga mahal kong kapatid, hindi magiging dahilan o batayan ang mga bagay na inyong naranasan, ginawang mabuti. Pinagpala ka man, hindi yan magiging batayan. Sabi ng propeta, ang batayan ng Diyos ay ang kanyang salita. Amen. So maraming simbahan, mga mahal kong kapatid, na nakikita natin na habang binabayo ng tatlong ito, at titindi pa ito sa mga huling araw, mga individual na mananampalataya, na kapag ito'y pinasapit ng Panginoon sa kanyang kalubusan, maraming madadaya.
Even the elect, if it is possible, shall be deceived. Pero hindi maaari. Huling talata na gusto kong basahin, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, patungkol sa pagparito ng ating Panginoon. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering unto Him. Verse 2, that ye be not soon shaken in minds. Huwag kayong mayanig o matroubled man, neither by the spirits, nor by the word. Ano yung spirits? False anointing. Ano yung word? False doctrines. Huwag nawa kayong, ang mga totoong anak ng Diyos, hindi talaga yan masishake. Bakit? Nakatayo yan sa bato. Di ba? Nor by litter as from us, as that the day of Christ is at hand. Verse 3. Let no man deceive you by any means. So, huwag tayong padaya, mga kapatid. Tuso ang kaaway. Tayong lahat ay magsitayo. Isa pa pala, Sir Mary Ann, Hebrews chapter 13. Ito, tingnan niyo. 13 verse 7. May the Lord help us and may the Lord guide us. Sabi ni Pablo, paalala niya, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follows, considering the ends of their conversation. Alalahanin nyo ang mga namiminuno sa inyo, na nagpupuno sa inyo, nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong talaran ang kanilang pananampalataya. Verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Si Jesucristo ang siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman, ang nagtayo ng kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. And verse 9, be not carried about with diverse and strange doctrines. Huwag kayong, Tagalogin nga natin, huwag nga kayong padala ng mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. Mga kapatid ko, ang hindi mamalilin lang, ang hindi madadaya, ang hindi mabubuwal sa mga huling araw na ito, una ay mga Kristiyanong predestinado. Hindi ko yan ginusto, hindi natin yan ginusto, ang Diyos ang nagplano niyan. Sa ayaw at sa gusto natin, maraming iglesia, maraming mga simbahan ang mabubuwal sa mga huling araw. Ang makakatayo lamang ay ang mga mananampalataya na itinayo sa kapahayagan ni Jesucristo. Umasa tayo, mga kapatid. Hindi kay Brother Ryan kayo asa sa Kanya. Lord, sana ang bawat isa amin ay kagaya mo. Naging partakers sa iyo, Panginoon. Na kung paano kang nagtayo, Panginoong Diyos, ay gayon din naman makita ang aming mga buhay na nakatayo sa kapahayagan ng pagkakilala sa iyo. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko alam kung sino sa atin dito ang makakatayo. It's only by the grace of God. Amen? It's only by the grace of God. Sabi ni Pablo, it's only by the grace of God na binigyan niya ako ng karapatan na magtayo, na maging kagaya ng isang pantas na magtatayo. It is by predestination. Pero sabi ng propeta, examine yourselves. Siyasatin niyo ang inyong sarili kung ang inyong nararanasan ay nasa salita ng Diyos. Amen. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan.
Nandito po ang bawat isa sa amin, ng aking mga kapatid. Hindi ko po alam, Lord, kung ano ang aming kalagayan. Ako sa aking sarili ay may mga tanong sa aking sarili. May mga bagay na kung minsan sinasabi ko sa iyo, Panginoon, Lord, hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ko alam ang aking katayuan. Tulungan mo po ako na masiyasat ko ang aking sarili. At ngayon, Panginoon, habang tinitingnan ko ang aking mga kapatid nandito, nakasama ko sa panalangin, hindi ko alam kung ano ang kanilang naiisip, binubulay, kapag sila ay nasa kanilang mga tahanan, o kaya ngayon mismo na nandito sila sa aking harapan. Lord, Ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang nagtalaga, nagplano ng lahat. At ang tanging naming magagawa ay magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, at sabihin sa aming mga puso, Lord, sana isa ako sa mapalad. Isa ako sa mapalad. At kung may mga kapatid man na nandito, Panginoon, na tila po baka baliktaran ang nangyayari sa kanila, napakadali para sa amin, sa kanila, na maniwala sa mga bagay-bagay na nararanasan sa lupa. Kung minsan masaya sila na dumadalo sa gawain dahil sa feelings, sensation, minsan may panaginip, o kaya naman mga bagay na tila ba nagpagalak sa kanilang puso. Pero kapag dumating ang mga suliranin, karamdaman, pagsubok, ay nanlalamig at nawawalan ng lakas. At kung meron man na ilan dito, Panginoong Diyos, na nakadepende sa mga material na bagay, o ito ang kanilang nakikita, tulungan mo po ang bawat isa amin. Kung minsan ako, alam ko sarili ko, Panginoon, minsan iniisip ko na kami ang totoong iglesia. Maraming mga pastor na po akong narinig, Panginoon, na nagsabi, Brother Ryan, ang church nyo ay may vindication ng Panginoon. Napakaayos ng inyong iglesia. 5 years pa lang, 7 years pa lang, 10 years, ganito na kayo. Lord, maraming nagpapahayag at napapakinggan ko mismo sa aking pakinig. At kung minsan nakakatuwa sa puso. At naiisip ko minsan, Lord, totoo nga na kami ay tinawag mo. At alam ko, Panginoon, hindi masamang isipin ito. Pero hindi ito ang batayan para makita namin na kami ay nakatayo at makakatayo sa mga huling araw na ito. Hindi rin ang mga aral. Panginoon, from 2020, ang daming mga aral na aming napakinggan, napag-aralan, napag-usapan sa dakong ito. May takot sa aking puso, Lord. Kung may mga aral ng mga tao na dala lamang ng emosyon, ng feelings, ng so-called anointing, Lord, huwag niyo po kaming hahayaan na magpatuloy sa ganitong paglakad. Handa po kaming magpakorek sa iyo. Kung may mga aral man, paraan, prinsipyo, na tila ba ito ang nagiging dahilan ng aming pagkilos, paniniwala at pananampalataya na hindi ayon sa iyong salita po talaga. Lord, rebuke us. Correct us, Lord. At tulungan mo kami na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba na handang tumanggap ng correction, Lord. Nakikita namin, Panginoon, sa iba't ibang simbahan, sa end-time message na lang, napakaraming doktrina. May mga pastor kaming kilala, tumayo sa pulpit. May mga nakakasharing kami, kakilala namin, mga grupo, kakilala namin, kasamahan dati, na may pagkakaiba ng doktrina. Lord, help us. Nanaway wag kaming matangay ng hangin ng kaaway. Kundi ang maranasan namin ay hangin na nagbubuhat sa iyo. Na kung paano ang mga alagad sa panahon ng Acts, habang sila ay nasa madulog na pananalangin, maya-maya ay merong humahagibis na malakas na hangin na pumasok sa kanilang kinaroroonan. At ito ay manifestation ng iyong Santong Espiritu. At silang lahat ay yung pinuspos, Panginoong Diyos, at nagpasimulang mangaral at magpahayag ng iyong nais. Lord, ipatawad mo sa amin kung meron kami mga paniniwala na galing sa tao. Mga prinsipyo na aming tangan. Kami, mga manggagawa dito, meron kaming pagkakaiba-iba, Panginoong Diyos. Sa pananamit, sa paraan ng mga pagdidesisyon, praktikal na pamumuhay, sa trabaho, sa pag-aasawa, sa anumang mga bagay, may pagkakaiba-iba. Lord, nawa, ang maranasan naming hangin ay hangin na nagbubuhat sa iyo, na mag-iisa sa amin sa pananampalataya.
Panginoon, kung minsan nagkakaroon ng samaan ng loob, minsan pag nagka-sharing kami mga brothers, lumalayo ang aming damdamin dahil merong mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Lord, ipatawad niyo po ito sa amin. At hayaan ang maranasan namin sa mga huling araw na ito ay ang iyong Espiritu, Panginoong Diyos. Nagaya ng aming inawit, langisan mo ang aming mga puso. Puspusin mo kami, Panginoon. Gaya na sinabi ni Pablo sa Episo, redeeming the time, for the days are evil. Kayo ay mga puspos, be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Hindi po sapat ng aming mga panahon. Ipatawad mo sa amin ang aming pang mga pagkukulang. Ang iyong lingkod sa bawat isa amin. Sa pagtatapos ng gawain, nais naming ipaabot sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa biyaya mo na dahilan sa biyayang ito, nakakapagpatuloy kami. Kapag nakikita ko ang aking mga kapatid, maraming weakness. Iba-iba ang aming katayuan, pero sapat ang iyong biyaya. At sana po lahat kami ay itinalaga mo bago pa itatag ang sanglibutan. Lahat kami ay predestinado. Ang mga brothers, ang mga sisters, mga nanay at tatay, lahat ng mga kapatiran, Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyo. Maraming salamat po. Aming dalangin ito, aming pasalamat, aming kang pinupuri, pinadakila, hallelujah. At aming hiling ang lahat ng ito sa mo, sa iyong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.